Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga Duterte na ang pinagkakatiwalaan ng karamihan ng sambayanang Pilipino ay dahil sa kamay na bakal na pamumuno. Na siya lang ang presidente na gumawa nito ang pagbuo sa PACC o Presidential Anti-Corruption Commission na laban sa mga korap na politiko na ninanakaw ang pera ng bayan sa pangsarili nilang interes. Ano ang dahilan ng Administrasyong Marcos at bakit binuwag niya ito? Planado na ba nila? Eto, panoorin nyo ang nakakagigil na desisyong ito. Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon niyan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belgica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Ngayong wala ng PACC, sino nang gagawa ng trabaho nila? Base sa Executive Order No. 1, ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang trabaho. Bukod sa PACC, binuwag din ng Executive Order No. 1 ang Office of the Cabinet Secretary. At ang kasalukuyang Cabinet Secretariat ay pangangasiwaan ng Presidential Management Staff. Mula sa pamumuno ng kanyang ama ay nai-issue na ang pamilya Marcos pagdating sa corruption na sa halip na baguhin niya ang masamang imahe ng kanilang pamilya sa nakaraang panahon tungkol sa mga paratang na magnanakaw ang kanilang pamilya, ay lalo lang niyang pinalala ito. Kung isa kang magaling na presidente na ayaw mo mabahiran ng korupsyon, bakit mo tatanggalin ang mga nagbabantay sa kaban ng bayan? Simula nang binuwag niya ito, ganito na ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Anong klaseng pag-iisip to na lalo mo lang ipinakikita na totoo ang mga paratang sa inyo? Na inilalagay mo lang sa alanganin ang pangalan ng inyong pamilya na hinding-hindi kayo pagtitiwalaan pa ng taong bayan, ngayon pa lang tanggapin nyo na. Ang magiging kahihinat na ng tingin sa inyo ng taong bayan sa mga Marcos, na hindi na kayo makakabalik pa sa gobyerno dahil sa ginawa nyo, na binigyan kayo ng pagkakataon upang makabalik. Pero nauwi ang bayan sa hindi magandang resulta ng pagpapatakbo, kundi dumami ngayon ang tiwaling politiko na walang takot sa gobyerno sa kasalukuyang administrasyon. Kaya buksan ang iyong isipan sa mga nangyayari. Maging matalino sa mga politikong inilalagay natin sa gobyerno at tandaan ninyo mabuti at kilalanin kung sino-sino ang mga politikong laging laman ng gulo at mapanira lalo na't sa mga matinong gobyerno. Wag nyo na silang ibalik pa. Sila ang pinagmumulan ng gulo na walang katapusang pagrereklamo sa gobyerno dahil sila ang gustong humawak ng gobyerno ng Pilipinas na subukan na natin sila noon pa. Na walang magandang pinuntahan at walang katahimikan ang bansa, puro pamumulitika. Maawa kayo sa ating bayan na hindi matapos, tapos ang korupsyon. Kung gusto nyo talaga ng pagbabago, alisin nyo lahat ang ganitong klaseng mga politiko. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.